May update po tayo tungkol kay former President Rodrigo Duterte. Ito nga po't humiling ang kanyang mga abogado ni dating Pangulong si FPRRD sa International Criminal Court ng indefinite adjournment ng mga proceedings laban po sa kanilang kliyente. Ayon po sa mga abogado ni Duterte, nakararanas daw po ng malubhang pagkawala ng memorya. Memory loss yung dating Pangulo at hindi na rin ito malusog para humarap sa paglilitis. Ang ginamit po nilang unfit to stand trial. Yun po ang sinabi po ng kanyang kampo, no? Nakasaad sa filing na meron pong petsang September 11, sinabi po ni Defense Counsel Nicholas Kaufman, nakararanas po ng significant cognitive deficiencies. Ito po si Duterte. Ibig sabihin po niyan, hindi na siya makaalala ng mga events, places, yung timing, kahit minsan daw yung members ng kanyang pamilya, hindi daw niya maalala, no? Dahil anya ito, nahihirapan daw yung... Take note sabi kahit members ng kanyang pamilya hindi siya maalala. Dating Pangulo. Hindi niya maalala. Na siyempre parang kailangan din yung kanyang reasoning, not even able to process the reasons for his detention. Ganon po isinalarawan po ng kanyang legal team, no? Pinumpirma uno ng mga medical report mula sa defense na progressive, no? Progresibo po yung kondisyon ng ni Duterte at malabo na ito'y bumuti pa na isa pinalumano ang ulat tungkol sa naturang medical evaluation noon pong August 13. Pero bago po ito, noong July 17, isang medical officer mula sa ICC Detention Center nagsagawa din po ng neuropsychological evaluation kay Duterte at sinabi rin ito na nakitaan niya si Duterte ng paghina ng memorya at iba pang abilidad. 80 years old na po ang ating dating Pangulo. Reaksyon naman po ng abogado ng biktima ng extrajudicial killing kaugnay ng war on drugs ni Duterte. Wala naman daw sinabi ang ICC Detention Medical Center na hindi na kaya ni Duterte na humarap sa paglilitis. Ninawag naman ni Cristina Conti na hindi daw independent itong conclusion ng sariling eksperto ng depensa. At tinukoy rin ni Conti mapahayag ng anak ni Duterte na si Veronica Kitty Duterte, na walang dahilan para mag-alala para sa kanyang ama. Kamakailan lamang maalala natin na sinuspindi po ng International Criminal Court o Pre-Trial Chamber yung confirmation of charges hearing. Sana po ito'y nakatakda sa September 23, pero hindi pa ito nagdedesisyon sa Ang hiling po ng kampo ni Duterte, indefinite suspension. Pero hindi pa nagdedesisyon ang PTC, yung Pre-Trial Chamber. Sa isa namang panayam, sinabi din ng isa pang abogado, si Attorney Gilbert Andres, na sa kanyang pananaw, yung paggamit ng unfit to stand trial, no? Sabi po ng defense, hindi pa naman daw to trial, no? So why will they claim na unfit to stand trial? It needs to be verified, no? So, yung pleading na yan ng defense, unlimited yung adjournment, no? Ang sinabi po ng pre-trial chamber, limited lamang yung period ng postponement. So yun pa, ano pa lang yung ang pre-trial chamber pa lang, it will determine lamang kung magkakaroon nga ng paglilitis. Okay, ito pa. Hindi na umano nakakakilala o nakakaalala si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa mga lugar, mga nangyari kahit sa miyembro ng kanyang pamilya. Ito hong sinabi ng kanyang defense lawyer na si Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC. Itong dahilan kung bakit nag-request si Kaufman na mapabalik na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Batay sa public redacted version ng defense request for an indefinite adjournment na ipinalabas ng ICC kahapon September 11, sinabi ni Kaufman na ang 80 anyos na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagkukulang na ng kapasidad sa cognitive skills na mahalaga para sa pagharap nito sa isasagawang pagdinig para sa kanyang kaso na crimes against humanity. Hindi na rin anya maintindihan ni FPRRD ang dahilan kung bakit siya nakapiit. Dahil dito, sinuspindi ng ICC ang nakatakdang hearing sa September 23 dahil sa dahilan ng kanyang defense lawyer na hindi siya fit to stand trial.
Para kay Kaufman, hindi na rin matadaan ang dating Pangulo sa medical o psychiatric intervention dahil sa edad nito. Hindi na madadaan. Sinasagawa ng Grabe, no? Tapos, ito yung interview sa apat na magkakapatid. VP Sara, Kitty Duterte, Paolo Duterte, at Baste. No? Ito po ay August 28. Pero itong si Attorney Kaufman, nag-file siya ng motion para stop yung proceeding noong August 18. Kasi ang sabi niya dito is not fit to stand trial. August 18 po yun. August 18 siya nag-file ng motion. So, ibig sabihin, August 18, as early as August 18, alam na ni Attorney Kaufman na not fit to stand trial si PRRD. Pero dito sa interview kay VP Sara, August 28 po ito, after mag-file ng motion si Attorney Kaufman, ito yung kanyang sinabi. What is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week. Nung tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na inaantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming apat. So, masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi apat. Masaya siya, nakakausap niya kami. Pero, ang sabi naman sa medical, at according to Attorney Kaufman, hindi na nakakaalala. Including the family members. That was August 18 where he filed the motion to stop the proceeding due to the unfit to stand trial ni PRRD. Pero dito, August 28 na ito, interview kay VP Sara, masaya daw siya na nakakausap niya yung apat na magkakapatid. Tatlo sabay-sabay, apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Baste na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, medyo siguro, na-miss niya yung gano'n, na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami nga. How's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina. How's the health situation? Okay naman siya. Pero, yun nga, yung motion ni Attorney Kaufman, unfit to stand trial. Connect namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanya leeg. Minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas, kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang sugar, blood sugar. So yung bakit kaya hindi na may mention ni VP Sara dito na meron ng something sa memory ni Tatay Digong? Yun ang question dito, no?
Saka, 'di ba ano, minsan sa magulang natin na medyo malapit na ano, 'di ba gusto niya makita yung mga anak niya. Is it coincidence na sabay-sabay yung apat na magkakapatid sa dahig? Kasi for all I know, for all I know, salitan sila dapat niyan. Pero dito, sabay-sabay na. Tapos ngayon, yung update, yung apo naman, sila naman yung nandyan sa dahig now. Kaya lamang, I think, after ng visit nito, nung apat na magkakapatid, binawalan na ata ng ICC na makabisita. So, yun yung nakita kong update kanina na parang hindi ata pinapasok yung mga apo ni PRRD. So, I think there is something here that the public, hindi alam ng public, no? Kasi, di ba, merong kasabihan sa atin, no, na justice delayed is justice denied, kumbaga. So, kung dun sa anggulo tayo babase, 'di ba dapat mas gusto natin as a defense or as a defendant, mas gusto natin na mas mabilis yung proseso para kung ano man mapalaya na tayo or ano matapos na yung kaso, parang ganun. Pero dito kasi hindi natin alam kung ano yung takbo nung case or nung pagdinig sa ICC kasi ibang proseso talaga. Siguro may reason is si Attorney Kaufman why he filed a motion to stop or postpone or ano man dahil siguro sa health ni Tatay Digong. So kung in this case, pwede nating sabihin na hindi ito justice delayed, justice denied. Pwede natin sabihin na sa health ni Tatay Digong. But kung titingnan nga natin yung incidents, no, wherein sabay-sabay yung magkakapatid, tapos ngayon yung mga apo naman yung nandyan, with the news na nakukuha natin, sino ba naman na hindi malulungkot, di ba? Kasi 80 years old niya yung mama, served the Philippines for 6 years, inayos yung bansa natin, tapos ngayon biglang ganyan ang mababalitaan natin na hindi na makakaalala, including the family members. Pero ni minsan hindi natin narinig kay VP or kung sino man dyan na may problema siya sa memory. So for us having this update na hindi matutuloy yung confirmation of charges dahil sa memory ni Tatay Digong, matanda na, hindi na makaalala, nakakalungkot talaga. Somewhat, alam mo yun, parang prayers na lang natin ang makapag-save, no? Kay Tatay Digong kasi 80 years old na at yung mga ganyan, abay, maswerte. Maswerte talaga yung mga nakakaabot ng mga ganyang edad. Ngayon, pabata na yung namamaalam. So, you could imagine na siguro kapag kahit 80 years old si Tatay Digong, tapos nasa bahay niya sa Davao, yung simpleng bahay niya, I think aabot pa siya ng 100. Pero sa environment na very hostile, very yung parang very foreign, parang ganun sa'yo. Hindi ka sanay sa food, hindi ka sanay sa weather, wala yung pamilya mo, wala yung mga apo mo, hindi mo yung foundation, ano yun? Lady of Hope ba yun? Yung binibisita ni Tatay Digong na mga bata na may mga cancer sa tuwing birthday niya, hindi niya, alam mo yung mga ginagawa niya dati back home, hindi niya nagagawa ngayon. Talaga nga naman mas mapapadali yung buhay niya. So that's it, no? Although it's very sad to have this news. Prayers na lang natin ang makakatulong din kay Tatay Digong.